Yes, yan mga kapatid, yan. Pag-aralan po natin yung understanding of salvation o sa Tagalog na lang tayo, pag-unawa sa kaligtasan ayon dito sa Biblia. Okay po? Yes, manalangin muna tayo. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Pag-aaralan po namin ang inyong salita, Panginoon. Nawa po ay maunawaan namin at maihayag ko po ng maayos at salita niyo lamang ang magmutawi sa aking mga labi, Panginoon. Lord, salamat sa oras na ito, Panginoon. At may oras kami para magtalakayan ng inyong salita, Panginoon. Lord, tayong salita niyo lamang, tayong pangalan niyo lamang aming tinataas. Ikaw lamang ang aming ikinararangal, Panginoon. Wala pong iba, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong gabayan at ingatan ang mga taong mananampalataya, Panginoon, sa inyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen. Yes po, yan, pag-aralan na po natin. May mga katanungan at sasagutin din ng Biblia. Sa una, ano ba ang kaligtasan? Yan. Ang kaligtasan na tinutukoy ng Biblia ay ang pagkaligtas sa pagpaparusa ng Diyos. Ito ang kamatayan sa impyerno at pagkahiwalay ng habang panahon sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang maligtas man ay ang maranasan ang kapatawaran at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang makapilang ang Diyos sa langit habang buhay na ipinangako ni Jesucristo sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kung tayo sumasampalataya sa Panginoong Diyos, tinanggap natin ang Panginoong Diyos na siya ay ating tagapagligtas at Panginoon, tayo sumusunod sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos na naayon sa nasusulat sa Biblia, tayo ay may kaligtasan. Sabi nga sa Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at ang pagkatapos ay ang paghuhukom. Yan, itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Ibig sabihin, minsan tayong mamatay, yung ating physical na pangatawan, ang ating katawang dito sa mundong ibabaw ay minsang mamamatay at tayo ang ating spiritual o espiritu, ating kaluluwa ay mahihimlay lang, hindi po tayo aakit sa langit, yung ganoon. Sa ng 3 araw, pag namatay ka sa 2 araw, aakit ka sa langit. Hindi po tayo ang Diyos na nabubuhay tapos aakit sa langit. Hindi po tao po tayo. Wala pong umakit sa langit, hindi po ganoon. At ang pagkatapos ay ang paghuhukom. Sinatawag na paghuhukom, yan yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo at tayo hahatulan ng ikalawang kamatayan. Saan ba tayo mapupunta kapag tayo nahatulan ng ikalawang kamatayan? Dahil sinasabi sa Biblia, ang kamatayan ay 2 lamang. Kamatayang pisikal, kamatayang espiritual. Pisikal po, yun yung katawan lupa natin, yung buhay natin dito. At yung spiritual ay yun yung oras ng paghuhukom na sinasabi dito. Na pag wala tayo sa aklat ng buhay, malamang parang relief goods yan. Huwag na tayong umasa na tayo maliligtas. Pahayag or Revelation chapter 21 verse 7 and 8. Ang tagumpay ay magmamana ng mga ito at ako ang magiging Diyos niya. Yan ang sinabi na sa Biblia. Hindi ako may sabi niyan, Biblia yan, binasa ko lang. At ako ang magiging Diyos niya. Diyos ang may sabi niyan, at siya ay magiging anak ko. Ngunit para sa duwag, sa mga hindi sumasampalataya, sa mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga makiapid, mga mangkukula, mga sumasampalataya sa Diyos-Diyusan, at mga sinungaling, ang kalagayan nila ay salawa na nagliliyab sa apoy at asopre. Ito ang ikalawang kamatayan. Ayon. Kung tayo ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon at tayo patuloy na nagkakasala, alam na nating kasalanan ang ginagawa natin, patuloy pa rin tayo, hindi tayo humahanap sa Diyos, hindi tayo nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, hindi tayo tumatanggap kay Jesucristo, saan ba tayo pupunta? Doon tayo sa apoy at asopre na nagliliyab na tinatawag ikalawang kamatayan.
Pag nandoon tayo ay wala, kahit tayo magsisigaw doon na tulungan niyo po kami Panginoon, nagsisisi na po kami, wala na tayong magagawa. Magagawa lang natin, dito pa lang tayo sa lupa, tayo buhay pa, dito na natin umpisahan na tayo ay napalapit sa Diyos, magkaroon tayo ng ugnayan, ng relasyon, upang sa ganon at hindi tayo magkasala, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, at nang sa ganon ay makamit natin yung buhay na walang hanggan at hindi tayo doon mapatapon sa apoy at asopre. Pero hindi natin talaga maiiwasan mga tao ang magkasala, sapagkat walang matuwid ni isa, wala. Nasabi sa Biblia po yan. Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus at ating Panginoon. Ayun po, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan. Ngunit ang kawalang bayad ng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kung tayo patuloy nagkakasala at hindi tayo nagsisi, hindi tayo humanap sa Diyos, yun, hindi natin sinunod yung nasusulat na salita ng Panginoon, yun, kasi kamatayan ang kabayaran natin, hindi kamatayang pisikal. Mabuhay ka na dito sa mundo, pero may hangganan ang buhay natin dito. Ang sinasabi dito sa Biblia, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito yung ikalawang kamatayan na doon tayo itatapon sa asopre at apoy na nagliliyab. Ngunit, kung tinalikdan mo ang lahat ng kasalanan at nagsisi ka, nagbago ka, ikaw ay tinatahak mo ang tamang daan at sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, bagamat tayo nagkakasala, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Diba? Kaya sarap pakinggan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay libre. Walang bayad, pero ang kasalanan may bayad. Alam, pipiliin mo yung may bayad o yung libre. Diba? Dalawang bagay lang yun. Sa pangalawa, sino ang nagsimula ng kaligtasan? Ang Diyos na may likha at nagbigay ng buhay. Ang Diyos na may likha ng lahat at nagbigay buhay sa mga tao ang nagsimula ng kaligtasan. Nakita niya na hindi kaya ng taong iligtas ang kanyang sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. At ang tao ay mapapahamak dahil sa kanyang kasalanan. Kaya't nagpadala siya ng tagapagligtas. Sino ba ang pinadala niyang tagapagligtas? Upang tumubos ng ating kasalanan. Wala namang iba, diba? Alam natin lahat na si Jesucristo yun. Sabi nga sa John 3:16, John chapter 3 verse 16, sapagkat ganoon na lamang inibig ng Diyos ang sanglibutan, kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun, ganoon na lamang tayo inibig ng Panginoon. At pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. O yan na nga, pinagkaloob niya ang bugtong na anak, kaisa-isang anak. Diba? Siya yung nagtubos ng kasalanan. Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasalanan ng tao, pero ang nagtubos ay ang bugtong na anak ng Panginoon. Ang tinawag na pinangalanan ng Jesus. Pinangalanan niyang Jesus. Nakabasa din po namin at napanood na po natin siguro sa mga television o gano'n nung mobile espiritu ng Diyos, di ba, sa kanya. At bago pa isilang, sinabi na ng anghel sa kanya, kay Maria na nagsilang sa kanya na papangalanan siyang Jesus. Tatawagin siyang Jesus. Di ba? O Emmanuel. Ano ba Emmanuel? Yan. Kaya doon tayo sa buhay na yun. Buhay na walang hanggan. Yung libreng kaloob ng Diyos. At hindi tayo mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo Jesus ay namatay para sa atin. Ayun na nga yun. Yung kabayaran ng kasalanan ng mga tao, si Kristo Jesus ang tumubos.
Pinadala ng Ama ang kanyang anak para tubusin ang kasalanan ng mga tao. For example, ikaw ang tatay. Kasalanan nilang lahat. Papagdala ng anak mo upang tubusin yung kasalanan ng iba. Sinong ama ang papayag nun? Wala, kundi Panginoong Diyos lang. Namalato yung labi. Pasensya na po. Distracting. Ayan. Diba? Pangatlong katanungan. Ano ang tunay na kalagayan ng mga tao ngayon? Ano ang kalagayan ng tao? Tunay na kalagayan ng tao. Ang Biblia ang nagsabi na ang lahat ng tao ay makasalanan. Patay ang buhay espiritual. Patay ang buhay espiritual. Kasi may buhay pisikal, may buhay espiritual. Sira ang relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan. Mahina ang tao at hindi niya kayang baguhin at iligtas ang kanyang sarili. Tama po yun. Tayo mga tao, patay ang buhay espiritual. Kasi pag masaya tayo, masaya lang tayo. Hindi tayo humahanap o wala tayong relasyon sa Panginoon. Kasi nasa tukrok tayo ng tagumpay o kaligayahan, kaya hindi natin kakalimutan hindi natin naalala ang Diyos. Pero pag may pagsubok na gaya ng koronang ito, lahat tayo humahanap sa Diyos. Sabi nga sa Romans chapter 3, verse 10 and 11, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala ni isa. Tama yun, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa at walang humahanap sa Diyos. Totoo yan. Hindi tayo humahanap sa Diyos sapagkat tayo ay masaya nga. Wala tayong problema. Kaya hindi tayo humahanap sa Diyos. Humahanap lang naman tayo mga tao sa Diyos kapag tulad nitong naglaganap yung ang dami ng namatay na tao dahil sa coronavirus na ito, sa salot na ito. Kaya nga sinabi sa Biblia, sinabi na rin na darating ang araw at babalutin tayo ng salot. Ang salot, tagutom. Darating ang tagutom at itong tagutom na ito at paghihirap ng mga tao ay nangyayari na. Diba nararanasan na natin ngayon? Kaya humanap tayo sa Diyos kahit walang pagsubok, walang sakuna, walang salot, walang mga sakit na o karamdamang dumarating. Kailangan natin humanap sa Diyos, magkaroon tayo ng ugnayan o relasyon. Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23b. Sapagkat lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Totoo po yun, lahat tayo ay nagkakasala at hindi natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayong tao ay makasalanan, lalo na sa isip. Ang nagkakasala tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Walang taong matuwid. Wala ang isa. Dahil ang tao, kapag mabilis, kapag naaalala sa social media, pag nakakita tayo ng hindi natin na gusto, minsan nakakapag-isip tayo ng hindi maganda. Sa isip pa lang natin nagkakasala na tayo eh. Di ba? Pero kung tayo, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay halos ayaw nilang magkasala. Subalit hindi maiiwasan kasi sa mundo natin ito, mabilis ang kasalanan at ito ay mabilis pumasok sa ating isipan. Sino ba ang produkto ng ating mga kasalanan para tayo magkasala? Sino ba ang hadlang sa ating pananalangin, sa ating paghahayag ng mga salita? Sino ba ang sumasalungad yan para wag nating gawin, wag nating hanapin ang Diyos? Di ba si Satanas? Diba? Pag gusto mong, ay pupunta ako sa ganito, atin ako sa sinasabi ni Brad na ganyan, ni tropang ganyan, ni kaibigan na ganyan. Tapos papasok sa isip mo agad, ay wag na lang. Ano ba yun? Hindi na lang, wag na yan. Diba ganun tayo? Kaya humahad lang agad sa isipan natin na wag nang gawin yung tama. Sabi nga sa Isaiah chapter 59 verse 2, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Yan.
Ang sabi, kung pinapaghiwalay ng iyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, kung pinapahiwalay tayo ng kasamaan sa Diyos at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkukubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kung ang kasalanan ang nagkukubli sa atin, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Kahit humarap tayo sa Diyos, tayo nagkakasala sa Diyos, baka hindi tayo pakinggan ng Diyos, so that He will not hear. Kung tayo nananalangin nga tayo, pero tayo nagkakasala, hindi tayo nagsisi o hindi tayo tumalikod sa kasalanan natin, tayo nanalangin nga, hindi tayo pakikinggan ng Diyos, hindi ibibigay ang panalangin natin ng Diyos. Magsisi tayo, tumalikod sa kasalanan, humanap sa Diyos, yan, sumunod sa kalooban ng Panginoon, magpuri tayo sa Panginoon. Bawat panalangin natin siguradong pakikinggan tayo ng Panginoon. Yan, pang-apat. Sino ang makatutulong sa tao? Sino nga ba? Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Siya lamang ang maaring handog na makatutulong sa tao para sa kapatawaran ng kasalanan. Siya lamang ang walang kasalanan at may katangian na tumubos at magbayad sa kasalanan ng buong sanglibutan habang panahon. Yan, kasi kung hindi tinubos ng Panginoon yung kasalanan ng nauna sa atin, dahil sa panahon natin ngayon, saklaw tayo nito. Okay po, saklaw tayo ng kasalanan ito. Kaya, pagpasalamat natin, tayo mahal ng Diyos. Kahit kanyang bugtong na anak pinadala niya upang tubusin ang kasalanan ng mga tao. Sabi sa Romans chapter 3, verse 25. Ang sabi, siya ang inialay ng Diyos bilang handog na makapapayapa sa kanya galit dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Kalain mo yon? Anak niya ang alay niya at handog para sa ikapapayapa ng kanyang sarili dahil sa kasalanan natin ng sanlibutan ng mga tao, upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa bisa ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa kanya. Kung hindi ka sumasampalataya sa Diyos at naniniwala ka siya hindi galing sa Diyos, ay malamang hindi ka mapapatawad ng Panginoon. Kaya kailangan natin paniwalaan na si Jesucristo ay Panginoon at tagapagligtas, na siya'y binuhay mula sa mga patay. Di ba? Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Ikalawang Korinto kapitulo 5 versikulo 21. Hindi nagkasala si Kristo. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Subalit, nung namatay si Jesus, sinabi niya sa 7 last word nga na tapos na. Tapos na o tetelestai. Ibig sabihin, naganap na. Naganap na yung kanyang mga ginawa dito sa lupa bilang tao. At sa oras ng kanyang kamatayan, doon rin nagsimula ang kanyang paghahari bilang Diyos. Kaya lang siya pinadala sa lupa upang tumubos sa kasalanan at gawin at sundin at tahakin kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus. Diba, inihayag ang salita ng Panginoon.
Siya ay walang kasalanan at matuwid. Subalit siya pa rin ang pinako sa krus. Dahil tinanggap niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Dahil yun ang nasusulat. Ayun ang dapat maganap. Sabi, 5, gaano kahalaga ang ginawa ni Jesus sa krus para sa atin? Yan. Ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo sa krus ang naging sapat na handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Ito ang muling nagbuo sa sinirang relasyon natin sa Diyos. Ayun na nga po, nabanggit ko kanina yung sinabing naganap na nung nabi sa John chapter 19 verse 30, na pagkatapos uminom ng suka o sa ibang translate, wine, sa katas ng ubas, na siya ay iniyok-ayok ang kanyang ulo, iniyoko o bow down, at yung sinabi niyang naganap na. Tapos iniyok-ayok ang ulo hanggang sa binawian na ng hininga. At mula noon, doon nagsimula rin ang kanyang paghahari. Kaya wag nating sayangin yung sinabi ng Diyos na naganap na o tetelestai sa wikang Griego. Sa wikang Griego na tetelestai. Wag nating sayangin yung ginanap niya, yung ginawa niya bilang tao. Wag nating hayaan na mawala yung tagumpay ni Jesus sa krus, sa pagkamatay niya, sa kamatayan sa krus. Huwag nating sayangin. Patuloy nating hanapin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi nga sa Hebreo chapter 10 verse 10, dahil sa pagsunod ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos, tayo'y ginawang banal dahil sa pag-aalay ng katawan. Sabi nga, ulitin ko, sa Hebreo chapter 10 verse 10, at dahil sa pagsunod ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos, tayo'y ginawang banal dahil sa pag-aalay ng katawan ni Kristo. Pag-aalay na minsanan at ang bisa ay magpakailanman. Noon minsang nag-alay ng buhay si Jesucristo, pero ang bisa ay sa mga susunod pang mga salinlahin natin, sa mga susunod pang henerasyon, pagkat yun ay walang hanggang bisa. Mula yung sa unang mga tao, tinubos niya yung kasalanan hanggang sa mga susunod pa sa atin. Hanggang sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan ng lahat nga nandito, tinubos niya. Pero wag tayong hihinto sa pagtubos na yon. Dapat gawin natin at humanap tayo sa Diyos para yung buhay na walang hanggan at tinatawag ay makamit natin. Sabi sa unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Walang iba kundi ang taong si Jesucristo. Diba? Siya yung naging tagapamagitan ng mga tao, nating mga tao sa Diyos. Nung panahon ni Jesucristo dito sa mundo, siya bilang tao at natawag na Jesus, siya ay tagapamagitan ng mga tao bilang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Siya yung dahilan, siya yung namamagitan, siya yung nagpapakilala sa Diyos para luwalhatiin ang Diyos. Gaya sa panahon natin ngayon, hindi natin kasama ang Panginoon, si Jesus bilang tao, kasama natin siya bilang Espiritu, bilang Diyos. Kasama natin siya, kasama ang presensya niya. Kasama din natin ang Panginoon. Kung tayo hahanap at magkaroon ng relasyon sa Kanya, kailangan natin ng relasyon o ugnayan sa Diyos para sa kakamtan natin na buhay na walang hanggan. Ikaw, ako, lahat tayo gusto natin yung buhay na walang hanggan. Ayaw natin yung asopre. Yung kasalanan may bayad. Yung
Buhay na walang hanggan, libre yun, nakaloob ng Diyos. Ika-anim, ano ang gagawin ko upang maligtas? Ano ang gagawin ko upang maligtas? Ano ang gagawin mo upang maligtas? Gagawin natin upang maligtas. Manampalataya tayo at tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Diba? Sabi nga sa Roman chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sumasampalataya ka ng buong puso na siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa kamatayan, ay maliligtas ka. Kung naniniwala ka ba? Sabi sa Roman chapter 10 verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng puso tungo sa pagiging matuwid at nagpapahayag sa pamamagitan ng bibig tungo sa kaligtasan. Yan. Ihayag mo na Panginoon si Jesucristo. Sumampalataya tayo sa puso, sa pamamagitan ng puso. Kung mananalangin tayo, dapat may pananampalataya na nagmumula sa puso at ihahayag ng ating labi. Diba? Huwag puro labi. Huwag puro bibig. Yan. Diba? Tanong na ika-anim. Ano yan ha? Ano ang gagawin natin upang maligtas? Una, manampalataya tayo at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayun na nga yung Roman chapter 10 verse 9 and 10. Pangalawa, pagsisihan mo natin at iwanan ang lahat ng nagawang pagkakasala mula noon hanggang ngayon. Pagsisihan natin at iwanan ang lahat ng nagawang kasalanan mula noon at hanggang ngayon. Marami tayong nagawang kasalanan. Sabi nga sa 1 John 1:9, sa unang Juan kapitulo 1 versikulo 9, 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at makatarungan at magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat ng kasamaan. Yun po. Ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos. Paano maghayag? Diretso tayo sa Diyos. Kung nagkasala tayo, huwag tayo sa tao. Ang mabisang panalangin daw ang sabi sa Biblia, pumasok ka sa silid mo at isarado ang pinto at ikaw ay manalangin ng taimtim, ng diretso sa Panginoon. Kayo at ikaw lang ang nag-uusap at ihayag mo sa Kanya ang kasalanan mo at nang walang makakarinig. Diba? Kayong dalawa lang at alam niya ang kasalanan mo bago mo palang ihayag, bago mo palang isipin, bago mo palang gawin. Alam na ng Diyos yan. Alam na ng Panginoon yan. Kaya inihintay lang tayo mga kapatid na magsisi, maghayag ng kasalanan. Inihintay lang tayo ng Diyos. Huwag mong, siya nga sa kanta ni Gary B, huwag mong isipin na natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Huwag din tayo sa tao maghayag. Kasi baka yung naghayag tayo ng kasalanan, baka yung pinaghayagan natin, pinagsabihan natin, makasalanan pa sa atin, or chismoso yun. Ay, diba? Naghayag ka sa tao, nalaman ng tao kung ano yung kasalanan mo. Diba? Kung sa Diyos ka naghayag, diretso kayong dalawa nag-uusap sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya na nagmumula sa iyong puso at ihayag ng iyong labi. Ayun. At magkaroon kayo ng ugnayan sa Diyos. Walang makakaalam, ikaw at ang Diyos lang, kung ano man yung kasalanan na nagawa mo. Pangatlo, tanggapin mo na may pananampalataya ang kaligtasan at kapatawaran na biyaya o regalo ng Diyos. Yan. Ito ay ano ang dapat gawin upang maligtas. Tanggapin mo o tanggapin natin na may pananampalataya. Tanggapin natin may pananampalataya ang kaligtasan. Kung tayo maligtas,
sa anuman. Tanggapin natin, ipagpasalamat natin sa Diyos. Tanggapin natin may pananampalataya ang kaligtasan at kapatawaran na biyaya o regalo ng galing sa Diyos. Tanggapin natin na may pananampalataya at isang biyayang at regalo na galing sa Diyos. Tanggapin natin na may pananampalataya. Yun ang sinabi sa Biblia. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 o Epeso kapitulo 2 versikulo 8 at 9. Dahil sa biyaya, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun, ulitin natin. Dahil sa biyaya, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Yan. Kung ikaw ay may sakit o karamdaman ang ating buhay ngayon, tayo'y manampalataya sa Panginoon na tayo manalangin, manalig na may pananampalataya. Ito ay galing sa Diyos, hindi dahil sa ating sarili. Ulitin natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Dahil sa biyaya, kayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, at hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino mang maipagmalaki ang sino man, di ba? Yun. Ang kaligtasan ay ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, upang ang sino man ay wala ang mapagmalaki. Kasi tama ang Diyos, tayong mga tao ay mapagmalaki. Ang 4, panatilihin mong maayos ang relasyon mo sa Diyos. Relasyon sa Diyos. Mabuhay ka sa kanyang kalooban at sundin ang kanyang salita. Ito ang dapat na maging resulta ng pagtanggap mo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Yan. Ito, tatanggapin natin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Dapat natin gawin ay panatilihin nating maayos ang relasyon sa Diyos. Mabuhay tayo sa kanyang kalooban. Sundin ang kanyang mga salita na naaayon sa Biblia, na nasusulat sa Biblia. Ito ang dapat maging resulta ng pagtanggap natin kay Hesukristo bilang tagapagligtas. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 3. 1 John chapter 5 verse 3. Sapagkat ganito ang pagmamahal ng Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, di ba? Hindi mahirap sundin ang kanyang mga utos. Madapa man tayo, huwag tayong titigil. Wala namang madali. Walang madaling maging matuwid, walang madaling maging sumunod sa salita ng Panginoon. Hindi madali. Ito, sabihin ko, hindi madali dahil kung tayo ay galing sa mas kasalanan, hindi magic yan na, nagbago ka na agad ngayon, bukas bago ka na. Hindi ganon. Proseso yan, mga kaibigan, mga kapatid. Proseso yan, hindi yung mag-church ka lang sa ganito, kinabukasan magic, okay na, wala ka na. Tapos na. Hindi ganon. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mahirap. Madali lang naman, pero pag nandoon ka na, madali na yan sundin. Madali na natin. Sa una, talaga. Sa una, habang umakit ka ng Mount Everest, ilang dulas ka sa pag-akit mo ng bundok, mga 10, sa pagsunod sa Biblia, doble, triple, nababagsak ka. Pero sa bawat bagsak mo, dapat matuto ka. Bumangon ka. Matuto tayo. Humanap tayo. Hanggang sa mga pagdapa natin, malaman natin na tayo ay mahal ng Panginoon. At hindi niya tayo pinababayaan. Okay? Ito pa.
Ano ang maibibigay ng kaligtasan ito sa buhay ko ngayon? Ano ang maibibigay ng kaligtasan, sinasabi sa Biblia, sa buhay natin ngayon? Ang pagkakaroon ng kaligtasan ay simula ng isang personal na relasyon sa Diyos. Ang relasyong ito ang magbibigay sa inyo, sa atin ng karapatang maging anak niya. Diba? Sino ba niya? Sino siya? Diba? Yung Diyos, yun, tinutukoy. Maaari kang lumapit at humingi ng tulong sa Diyos. Sa Diyos Ama na siya ang magiging kalakasan mo sa panahon ng kabigatan at anumang problema sa buhay. Ito, ano ang bibigay ng kaligtasan sa buhay natin ngayon? Diba? Ano ba ang pagsubok na naranasan natin ngayon? Ito, coronavirus. Diba? Ang pagkaroon ng kaligtasan ay simula ng isang personal na relasyon sa Diyos. Ang relasyong ito ay magbibigay sa atin ng karapatang maging anak niya. Maaring lumapit at humingi tayo ng tulong sa Diyos. At siya'y magiging kalakasan natin sa panahon ng kabigatan at anumang problema sa buhay. Sa buhay natin ngayon mismo, may pinagdadaanan tayo na problema. Diba? Humanap tayo sa Diyos, lumapit tayo sa Diyos para sa kaligtasan gusto natin. Sabi nga sa John chapter 1 verse 12, Juan kapitulo 1 versikulo 12, versikulo 12. Okay, ulitin ko. Kapitulo 1 versikulo 12. Pag 12 kasi Spanish, pag Tagalog 12. Subalit ang lahat ng tumanggap ay sumumpalataya sa Kanya at binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ayun po. Hindi po ba? Ang sumumpalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kung sasampalataya tayo, magkakaroon tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Sarap nun. Sabi nga sa Galatians chapter 4 verse 7, Galatia chapter 4 verse 7, kaya't hindi ka na alipin kundi anak. Diba? Hindi ka na alipin kundi anak na. At dahil ikaw ay anak, ikaw ay ginawang tagapagmana. Amen. Kung hindi ka lang maging anak, maging tagapagmana ka pa ng Diyos. Diba? Sobrang pagpapala yon. Sabi sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan. Nagkakaranas tayo ng virus ngayon, ng mga coronavirus na ito. Lumapit tayo sa Diyos at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Di ba? Pag lumapit tayo, alam natin, bago tayo lumapit, kung anong gagawin natin, magsisi tayo sa kasalanan. Ihingi natin ng tawad sa Panginoon ang pagkakasala natin. Mula noon hanggang ngayon tayo nagkakasala. Wala namang matuwid na tao eh. Ako, ikaw, sila, lahat tayo nagkakasala. Okay po? Kaya wala tayong ibang tatakbuhan sa kaligtasan natin ngayon, kundi ang lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo, na kanyang bugtong na anak. At ang Espiritu ng Diyos ay bababa din at tayo ay ililigtas. Puproteksyonan tayo ng Espiritu ng Diyos upang hindi natin makamtan ang mga sakit o karamdaman na laganap ngayon. Okay? Yan. Salamat po. Hanggang doon na lamang muna at sa mga susunod na araw, may tatalakayin tayong iba. At lahat ng nabanggit ko dito ay mula sa Biblia. Yung mga versikulo po, mga chapter, makikita niyo po sa Bible kung may Bible kayo dyan. Okay po. Maraming salamat mga kapatid. Tayo manalangin bilang pagsasara ng ating talakayan. Yes. Okay, pikit ko lang aking mata. Yes. Panginoon, maraming salamat po Panginoon na sana po ay naunawaan at naintindihan po ng mga manonood at makikinig, Panginoon. Lord, na may natutunan sila at nawa ay nakuha nila kung ano ibig sabihin ng kaligtasan na inaayon sa Biblia, Panginoon. Lord, dinudulog ko lang sa inyo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, ang bawat isang mananampalataya, Panginoon, na kayo po ang bahalang magligtas sa kanilang
buhay, Panginoon, at ang mga taong sa buhay sa ngayon ay patuloy na nangangalaga upang hindi man lumaganap ang sakuna dito sa mundo na nangyayaring virus na ito, Panginoon. Yung mga sinatawag na frontliner, Panginoon, mga doktor at mga na sa lansangan na pumipigil upang hindi na lumabas ang mga tao, upang mga ganon ay hindi na lumaganap ito, Panginoon. Kaya na po ang bahala mag-ingat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sa buhay ng mga lahat ng mananampalataya at inyong mga anak, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Maraming salamat po. Wala po kami babalik sa inyo at tanging pangalan niyo lamang aming tinataas. Diyos, kayo lamang ang aming itinararangal. Wala pong iba. Kayo lamang po ang aming itinatangkilik at isinasapuso, Panginoon. Ang bawat salita, bawat aral na aming naririnig na mula sa inyong salita, Panginoon, ay ang isinasapuso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Wala kaming babalik sa inyo, kundi purihin at pasalamatan, dakilayan ang inyong pangalan, sa pangalan ng inyong butong na anak na si Jesucristo. Panginoon, salamat. Salamat. Amen and amen. Maraming salamat, kaibigan. At sa mga susunod na araw po ulit, salamat po. Tayo po yung magsitulog na. Pero bago tayo matulog, manalangin muna tayo para sa araw ng bukas. Okay? Maraming salamat. Good night. Hallelujah.